Jesus, our Lord, is risen. Alleluia. Today, we celebrate the resurrection of the Lord Jesus from the dead. This is the central mystery of our faith as Christians. As the Apostle Paul tells us, if Christ has not been raised from the dead, our faith in him is useless. We too are invited to rise with Jesus. But first, we have to die to our old self, our selfish desires, hopelessness, and misery. Only then shall we rise again as new men and women, repentant, full of hope and happiness. Our confidence lies in Jesus, who conquered the power of sin and death. United with him, we too can become new persons. Naman mga kapatid, nanyayahan ko kayong lahat sa misang ito ng muling pagkabuhay. Ito'y napakahalaga sa atin sapagkat kung ito ay walang pagkabuhay ng ating Panginoon, hindi natin makapatunayan na siya tunay na Diyos. Subalit sa muling niyang pagkabuhay, totoo nga ang ating sinasama, si Kristo ay tunay na Diyos. Kaya simulan natin ang misang ito sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya natin ng Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos sa kanliwanag ng Espiritu Santo ay sumayin ng lahat. At sumayin rin. Hinamahal ko mga kapatid, kung tayo man ay nagkulang sa pananampalataya, lalo-lalo ng pagtitiwala natin sa ating Panginoon, humingi tayo ng kapatawaran sa Kanya. Ako'y nagkukumpisan sa Diyos na makapangyarihan at sa inyong mga kapatid, sapagkat ako nagkasala sa isip, sa wika at sa gawa, at sa aking pagkukulang, dahil sa aking sala, sa aking pinamalamang sala. Kaya sinasama ko kay Santa Maria laging Birhen, sa lahat ng mga anghel at mga santo, at sa inyong mga kapatid, na ako'y manalangin sa ating Panginoong Diyos. Kawan tayo mga kapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga tao may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinaral ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, Panginoon Kristo, Bulto na anak, Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugod sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang Panginoon. Ikaw lamang po Hesus Kristo ang tatas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. O Diyos, binuksan mo sa araw na ito ang mga pintuan ng buhay na walang hanggan, sa pagtatagumpay ng iyong anak sa kamatayan. Lubin mo magbagong buhay kami sa tulong ng Espiritu Santo at sa bisa ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Alang-alang sa anak mo si Hesus Kristo, Panginoon namin, nabubuhay at naghahaling kasama at ang Espiritu Santo, magpasawala hanggan. Makinig tayo sa mga pagbasa. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea
nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko ay tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng diablo. Saksi kami sa lahat na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya ay ipinako nila sa krus, ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Nagpakita siya, hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noon pa mang unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niya kumain at uminom pagkatapos na siya ay muli mabuhay. Inatasan niya kami mangarap sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Ang tugon po. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo magsaya at magalak. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo magsaya at magalak. O pasalamatan ng Diyos na Panginoon. Pagkat siya ay mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag, ay mananatili. Ang taga-Israel, bayaan sabihin kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Tugon. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo magsaya at magalak. Ang lakas ng puon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing, di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon. Tugon. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo magsaya at magalak. Ang batong natakwil ng nangangatayo ng tirahang bahay sa lahat ng bato ay higit na mahusay. Ang lahat ng ito ay ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo magsaya at magalak. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba ninyo alam ang kasabihang napapaalsa ng kaunting lebadura ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang lebadura, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang lebadura, at ganyan nga kayo. Sapagkat naihandog na ng ating kordero pang Paskwa, si Kristo. Kaya ipagdiwang natin ang Paskwa. Ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang lebadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang lebadura sa gisag ng kalinisan at katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Si Kristo nating Kordero Pascual ay inaalay na. Pagpista tayo sa Panginoon. Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin mo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Juan. Luwalhati sa iyo, O Panginoon. Noong madaling araw ng linggo,
Si Maria Magdalena ay nagtungong maaga sa libingan at nakita niyang naalis na ang bato sa libingan. Kaya tumakbo siya kay Simon Pedro at sa isa pang alagad na mahal ni Jesus at winika sa kanila, "Kinuha ang Panginoon sa libingan at hindi namin nalalaman kung saan siya ay nilagay." Lumabas nga si Pedro at ang nasabing alagad at nagtungo sila sa libingan. Magkasabay na tumakbo ang dalawa, ngunit ang alagad ay matuling nagpauna kay Pedro at naunang dumating sa libingan. Nang yumuko ay kanyang nakita na nakalapag ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Dumating na kasunod niya Simon Pedro. Pumasok siya sa libingan at nakitang nakalapag ang mga kayong lino at ang panyong itinakip sa ulo ni Jesus na hindi kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Noon ay pumasok na rin ang alagad na naunang dumating sa libingan. Tumingin siya at sumampalataya, sapagkat noon ay hindi nila natatalastas ang kasulatan na si Jesus ay kailangang mabuhay na maguli. Ang salita ng Diyos. Purihin ikaw, Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, maraming mga taong nagtatanong, mayroon bang Diyos? Actually, mayroong isang pelikula na pinamagatan, natutulog ba ang Diyos? Minamahal ko mga kapatid, ito ang mga katanungan, ito ang mga iniisip ng mga tao na naghihirap, dumaraan sa pagsubok. Wala silang matakbuhan at ang inaasahan sana nila ay ang ating Panginoon. Pero sa kanilang mga karanasan, parang hindi nila nararamdaman ang ating Panginoon. Maraming pagsubok ang dumaraan sa atin. Sa simula ng taong ito ay nagsimula ang pagsubok sa Pilipinas sa pagputok ng Bulkang Taal. Maraming na-displace na mga tao. Maraming mga nawalan ng trabaho. Maraming mga nagutom na tao sapagkat hindi sila makabalik sa kanilang bahay. Hindi nila magawa yung ginagawa nila upang mabuhay. Iniwan nila ang lahat. At dahil dito sila ay naghirap. Sila ay nagdanas ng mahirap na pagsubok. At maaaring nagtatanong din sila, nasaan ang Diyos? Pagkatapos noon ay nagsimula na yung COVID-19 na yan, na patuloy hanggang sa ngayon. Ito ay pagsubok hindi na lamang ng Pilipinas, kundi ng buong mundo. Na tayong lahat ay natatakot, na tayong lahat ay nagdaramdam, na tayong lahat ay nadidepress sapagkat hindi natin magawa ang nais natin gawin na ginagawa natin ng mga nakaraan. Maraming tao ang nawalan ng hanap buhay sa buong mundo. Maraming tao na yung kanilang tinatama sa kaginhawahan, kaligayahan, ay nawala para sa kanila. Totoo nga na maraming nagtumutulong. Subalit sa kabila ng pagtulong na ito ay kapos pa rin tayo. Kapos pa rin yung mga tao upang ang solusyon sa virus na ito ay kanilang matagpuan. At sila ngayon ay nasaan? At napakaganda sa mga pagsubok na ito ay marami pa rin ang nagtitiwala sa Diyos. Marami na ako napakinggan sa telebisyon, sa radyo, saan man. Mga tao na nakaranas ng COVID-19 na ito, sila ay naghirap. Sila ay halos mamatay sa sakit ng virus na ito. Subalit lang sila ay gumaling. Iisa lamang ang kanilang sinasabi. Ang tumulong sa kanila ay ang Diyos. Nagpapasalamat sila sa mga panalangin. Nagpapasalamat sila sa mga taong ibinigay ng Diyos para sila ay makarecover sa lahat ng sakit na ito. At dito nga napakaganda sa ating pagdiriwang. Sapagkat yung pasasalamat na yon ay sapagkat ang Diyos ay muling nabuhay. Ito ay isang patunay
na hindi inalis ng Diyos ang mga pagsubok sa ating buhay. Kahit sa Kanya ay may mga pagsubok. Simula pa lamang ng pagdating niya sa daigdig na ito nang siya ay panganak, ay pagsubok na ang kanyang naranasan. Kahirapan na ang kanyang naranasan. Sa kanyang pastoral ministry ay patuloy na siya ay binabagabag ng mga tao. Patuloy na siya ay sinusundan ng kanyang mga kaaway at pinipilit siyang pigilin. Pinipilit siya na patigilin. Naroon ang pagsubok hanggang siya ay nakapako sa krus. Yung paghihirap niya doon, yung sakit na kanyang dinarama habang siya ay pinapako sa krus. Ang lahat ng pukpok ng martilyo sa pako na yan na bumabaon sa kanyang mga kamay at paa. Ganun ang sakit na nadarama natin sa kasalukuyan. Ganun ang sakit at problema ng buong mundo sa kasalukuyan. Subalit ang lahat ng ito'y tinanggap ng ating Panginoon. Hindi niya inalis yung mga sakit na yun. At hindi rin niya inalis yung kamatayan niya. Ganun din ang nararanasan natin ngayon. Parami ng parami ang namamatay dahil sa COVID-19 na ito. Pero ang ating Panginoon, hindi niya inalis ang kamatayan. Sapagkat alam niya, sa kamatayan ay hindi na natatapos ang kaligtasan ng tao. Simula pa ng ating Panginoon, simula pa ng Kristyanismo, yung mga tao ay pilit na sila ay pumipigil sa paniniwala sa Diyos. Actually, sa lahat ng founders ng lahat ng reliyon, mayroong mga katangian silang ipinagmamalaki sa kanilang mga founders. Pero tayo mga Kristiyano, ang ipinagmamalaki natin, tayo ay may isang Diyos na siya ay namatay. Subalit sa sariling kakayahan, siya ay nabuhay na muli. At ito'y wala sa ibang reliyon. Yung mga founders nila namatay at namatay hanggang doon na lang. Pero ang ating Panginoon, siya ay namatay. Subalit sa sariling kakayahan, siya ay nabuhay na muli. At ang makagagawa lamang dito ay isang tunay na Diyos. Minamahal ko mga kapatid, kung titignan natin ano yung mga attack sa ating reliyon at gusto nilang patigilin ang Kristyanismo, magagawa lamang nila yan kung mapapatunayan nila na walang muling pagkabuhay. At ito nga sinasabi sa ikalawang pagbasa sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, chapter 15, verse 14, na sinasabi doon, kung hindi nabuhay na maguli si Kristo, wala tayong ipangangaral, wala tayong dapat paniwalaan. Subalit nabuhay na maguli ang ating Panginoon. Kaya't yung mga tao na nais pabagsakin ang Kristyanismo, una sa lahat sinasabi nila, ang ating Panginoon ay hindi naman namatay, kaya't hindi muling nabuhay. Pero ang kasagutan natin, minamahal ko mga kapatid, namatay ang ating Panginoon. Nang siya'y nakabayubay na sa krus na yan, siya ay sinibat ng kawal. At ang lumabas doon ay dugo at tubig. Nang ibig sabihin, patay ang isang tao. Ikalawang patunay, pagkatapos namatay ang ating Panginoon, si Nicodemus ay pumunta doon upang kunin yung kanyang katawan. May dala-dala siyang mga herbs at ito ay pang-imbalsamo. Nang ibig sabihin yung pang-imbalsamo yun, sa puting damit inilalagay yung mga herbs na yun. At pagkatapos ilalagay yung katawan ng namatay at babalutin na parang suman. Ang kanyang mukha ay ganun din. At kung siya hindi namatay doon sa krus na yan, mamamatay pa rin siya sa pagkabalot na yun, sapagkat yung mga herbs na yun ay sisip-sipin ang lahat ng fluid sa kanyang katawan hanggang siya ay matuyo, mamamatay pa rin siya. Ang ikalawang sinasabi nila, according to the Bible, si Maria ay dumating sa libingan at sinasabi niya doon sa Bible na yan, ang libingan ay wala nang laman. Pero sa Bible din ay makikita natin na nang makita ni Maria na walang laman ang libingan, may anghel na nagpakita sa kanya
na nagsabi sa kanya, huwag kang matakot. Siya ay hindi patay, kundi siya ay muling nabuhay. Yan ay sa Bible pa rin kinuha. Ang ikatatlong sinasabi nila, pagkatapos noon na mailibing ang ating Panginoon, ay nagkaroon ng malakas na earthquake. At dahil sa earthquake na yan, wala nga sa libingan ng ating Panginoon, pero bumukas yung lupa at nabaon pa rin ang ating Panginoon. Pero ang sagot natin, minamahal ko mga kapatid, sinasabi doon na makita ni Maria at ng dalawang alagad. Ang naroon lang sa libingan ay yung mga damit na ipinambalot sa ating Panginoon. Hindi man pwede sabihin ng ating Panginoon, okay, may earthquake, ako ay papasok, maghuhubad pa ako at iiwan ko yung mga damit na yon. Naiwan sapagkat muling nabuhay ang ating Panginoon. At pagkatapos sinasabi pa nila, okay, binigyan nila ng pera yung mga nagbabantay doon. Bribery. Para tayo mga Pilipino dyan. Bribery. Binigyan nila ng pera yung mga sundalo, sabihin, at sinasabi nila, sabihin niyo sa mga tao na dumating yung mga alagad na natutulog kayo. At pagkatapos, ninakaw nila yung katawan ng ating Panginoon. According to St. Augustine, this is the most stupid way to explain. Sapagkat sinasabi niya, kung kayo'y natutulog, number one, bakit kayo natutulog? Ay kayo mga sundalong nagbabantay. At kung kayo natutulog, paano niyo nalaman na yung mga apostoles ang dumating at nagnakaw sa katawan ng ating Panginoon? At kung kayo naman ay gising, paano niyo papayagan? Kayo ay may mga armas. Paano niyo papayagan na yung mga apostoles ay nakawin o kuhanin ang katawan ng ating Panginoon? Kaya kayong lahat sa inyong arguments na yan, kayo ay nagyayabang, kayo ay nagmamagaling, pero ang lahat ng ito ay walang katotohanan. Minamahal ko mga kapatid, totoo nga na nabuhay na magbuli ang ating Panginoon. Namatay at muling nabuhay. At siya lamang ang may kakayahan nito. Kung kaya masasabi natin, siya nga ay tunay na Diyos. Siya ay hindi natutulog na Diyos. At alam niya ang nangyayari sa atin. Sa lahat ng mga pagsubok natin sa buhay, katulad ng pagsubok natin sa atin sa COVID-19 na ito, hindi natutulog ang Diyos. Sa kanyang panahon, bibigyan tayo ng ginhawa, bibigyan tayo ng kagalingan, bibigyan tayo ng tunay, sumampalataya lamang tayo sa tunay na Diyos na muling nabuhay. Bilang patunay na tayo lahat ay kasama ng ating Panginoon sa isang simbahan, ipahayag natin ang ating pananampalataya sa pamagitan ng pagkasariwa sa pangako ng binyag. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ng Kristo, tayo nalibing kasama niya nung tayo binyagan, upang kasama rin niya tayo makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw ng paghahanda, kaya saliwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Talikdan natin ang mga kasamaan at kasalanan, harapin natin ang matapat paglilingkod sa Diyos bilang maaasahang kaanib ng kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo makapangangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng kaluparan ng Diyos, upang kayo makapamuhay bilang matapat at paasang kaanib ng kanyang angkan, pakisagot ninyo itong 3 katanungan. Si Satanas ay tinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ang mga gawain ni Satanas ay tinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ang mapang-aakit ni Satanas upang sumuway ang tao sa Diyos ay tinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon ay ating harapin ang ating pananampalataya. Kung kayo makapangako magsisikap mamuhay bilang mga ipinarangal na anak ng Diyos Ama, kung tutularan ninyo siya sa kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat, at pagmamalasakit
pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo makapangangakong magsisikap mamuhay bilang mga tunay na kapatid ng Panginoong Hesus, kung gagawin niyo simulan sa buhay ang kanyang katwiran, katarungan at paglilingkod sa lahat, alinsunod sa kanyang pagmamahal, pakisagot ninyo ang katanungan ito. Sa isang Diyos, Anak, ang ating Panginoong Jesucristo na ipinanganak ni Santa Maria Birhen, ipinako sa krus, namatay, inilibing, muling nabuhay at naluluklok sa kanan ng Ama. Kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo ngangakong susunod sa patnubay ng Espiritu Santo, at kung sisikapin yung mapaunlan at kaloob niyang buhay at pagmamahal upang maging mga may pagmamalaking anak ng Diyos Ama at kapatid ng Panginoong Jesucristo, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoon Jesucristo, tayo pinatawad sa ating kasalanan, doon tayo muling isinilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoon Jesucristo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Itaas natin ang ating mga puso sa Ama na pumapun sa atin sa pamamagitan ng pagbibinyag bilang mga tunay na iyang anak. Buong pananalig natin sagutin, Amang mapagmahal, tingin mo kami. Naway maging matatag ang simbahang Katolika sa kanyang pananampalataya at pagpapahayag ng muling pagkabuhay ni Kristo sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, tingin mo kami. Naway magkaisa ang mga bansa tungo sa paghahangad at pagkilos para sa kapayapaan, kaunlaran at pagtuklas ng gamot sa COVID-19 upang manumbalik na ang kapayapaan at normal na pamumuhay ng lahat ng tao. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, tingin mo kami. Naway maramdaman ng mga dukha, may sakit at mga nagdurusa dahil sa COVID-19 ang mga pagpapalang bunga ng muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, tingin mo kami. Naway bigyan ng lakas at proteksyon na dala ng muling pagkabuhay ni Kristo ang lahat ng mga doktor, nurses at mga frontliners na patuloy na naglilingkod sa kabila ng hirap at takot. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, tingin mo kami. Naway tamasahin ng mga minamahal namin mga yumao ang walang hanggang kaligayahan sa piling ng Diyos, dulot ng tagumpay ni Kristo sa kamatayan. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, tingin mo kami. Ipanalangin din natin ang ating pansariling intensyon. Ama, kasabay ng pagdiriwang natin sa muling pagkabuhay ng iyong anak, naway matalikuran namin ang kasakiman at kasalanan at mabuhay ayon sa iyong kalooban sa tulong ng Espiritu Santo.
Purihin ka, Panginoon Diyos, na lahat ng pinapal sa pag-asya kabutihan ay tinanggap namin ang tinapay na inaalis sa iyo, na galing sa lupa at pinagpagulan ng tao, upang maging tinapay na magdudulot sa amin ng buhay na walang hanggan. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailangan. Purihin ka, Panginoon Diyos, ang lahat ng kinapal sa pag-asya kabutihan ay tinanggap namin ang alak na inaalis sa iyo, na galing sa punong ubas at pinagpagulan ng tao, upang mag-iinumin ng aming kaluluwa. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailangan. Manalangin kayo mga kapatid, upang ating sakripisyo ay maging kalulugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong sakripisyo sa iyong mga kamay, sa kabulihan niya at karangalan, sa ating kagagaling at ang buhay niyang Iglesia Banal. Inaalay namin sa iyo, Panginoon, ang mga handog na ito bilang alaala ng Paskwa, na siya nagbibigay ng panibagong pagsilang at lakas sa iyong simbahan. Alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Isipin ninyo at mahalin ng Diyos. Iniisip namin siya minamahal. Pasalamatan natin ang Panginoon natin Diyos. Marapat at matuwid. Ama namin makapagyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo na ipinagdiriwang ang pag-aay ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siyang tupang maamong umapos sa kapalusahan upang mapatawad ang kasalanan ng salibutan. Sa pagkamatay niya sa Banalang Cruz, ang kamatayan namin ay kanyang nilubig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo, lusana sa kaitaasan, pinagpala ang palilito sa ngalan ng Panginoon, lusana sa kaitaasan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal, at siya nagmumula ang lahat ng kabanalan. Basbasan mo sana mga kaloob na ito sa pamagitan ng iyong Espiritu, upang sa aming kapapanuto ay maging katawan at dugo ni Jesu-Kristo aming Panginoon. Bago siya kahirapan at magpakasakit, kinuha niyang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Hinati yun at ibinigay sa kanyang mga alagad na ambigan. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog ng dahil sa inyo. Gayun din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Uli nagpasalamat sa iyo at ibinigay yun sa kanyang mga alagad na ambigan. Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan, na sa inyo sa lahat ay bubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagdala natin ang sakramento ng ating pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat.
Kaya sa pagligtas sa kamatayan at muling pagkabuhay na iyong anak, inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagbibigay ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pagpapabangay sinasama namin na kami makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isayin ng Espiritu Santo. Alalahanin mo, Panginoon, na iyong simbahan sa buong daigdig, kasama sa Santo Papa si Francisco, ang aming Arsobispo si Anthony at lahat ng mga pari. Gawin mong ganap ang iyong simbahan sa bukod ng pag-ibig. Alalahanin mo din ang aming mga kapatid na nahimlay na umaasa muling mabubuhay at lahat ng mga yumao. Tanggapin mo sana sila sa maluwalhati mong harapan. Maawa ka sa aming lahat. Gawin mo kaming marapat na pumasok sa buhay na walang hanggan. Kasama ni Maria, Berhina ng Diyos, kasama ng mga apostol at lahat ng mga banal, na tumupad yung kalooban sa lahat ng panahon upang magpuri sa iyo, alang-alang kay Kristo na. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya, Diyos ang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal, kaysa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayong lahat ay kaanib ng ating simbahan dahil sa ating binyag at tayo mayroong pagkakataon na tayo sumamba sa ating Ama, kaya sabay-sabay tayong manalangin ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, papasahin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga kasalanan, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kayo kanitulad sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniligyan mo, Panginoon, na iligtas mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa aming kapanahunan, upang sa tulong na iyong awa, ay lagi kayo maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligali. Samantalang hinihintay namin ang masayang pagbabalik ni Yesu Kristo, aming Manunubos. Sapagat sa iyo nagmumula ang Kaharian, ang kapangyarihan, at kalagayan, magpagkasawalang hanggan. O Panginoon Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ipinagkakaloob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mo sana'y sa alang-alang ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya na iyong simbahan. Pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kasisiyan ng iyong kalooban, nabubuhay ka tagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin rin. Ibigay tayo ng kapayapaan, dala ng muling pagkabuhay sa isa't isa. Sa Christ with you. Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang Kordero ng Diyos, narito siya nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Mapalad tayong tatanggap sa kanyang tinig. Panginoon, Dapat na magtuloy sa iyo sa aking katawan. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ang aking kaluluwa.
Panginoon ko, ako'y nagsusumamong pagbigyan. Na ang dalangin ng aking puso ay pagpalain. Sa'yo nagmumula aking lakas, patnubay mo siyang aking hanap. Ikaw lamang ang kailangan ko, ikaw lamang ang kalakasan ko. Ang yakap mo sa bawat sandali, siyang pag-asa na hinahanap ko. Sa'yo, O Diyos, lamang natagpuan. Sa'yo, O Diyos, pag-asa'y nakamtan. Dahil sa'yo, buhay ko'y nabago. Sa'yo, O Diyos, maglilingkod ako. Manalangin tayo. O Diyos, lagi mo sanang tukupin ang iyong simbahan. Naway magbagong loob sa pamagitan ng misteryo Paskwa upang makamong karangalan ng muling pagkabuhay. Alang-alang kay Kristo ang aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin ko rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Kumain tayo mapayapa, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Inangal ko mga kapatid, ako nagpapasalamat sa pakikisa ninyo sa misa nito. Alam ko na kayo ay wala dito physically, subalit alam ko spiritually kayong lahat ay kasama namin. Kasama ng pag-aalay ng ating Panginoon sa misa nito, lalo na napakahalaga ito para sa ating pananampalataya na siya ay Diyos na tunay na ating sinasamba. Kaya patuloy tayo manalangin upang ang ating Panginoon ito ay sumaatin. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakilan. Ang pag-ibig mo'y wakas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalatin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakilan. Ang pag-ibig mo'y wakas at walang kapantay.